Maaaring sa oras na pinapanood nyo to sa lugar na kinalalagay ninyo ay mainit. Maaaring ang iba naman ay hindi. Pero para sa mga naapektuhan pa rin ng El Nino, pag-usapan po natin ang mga tinatawag na heat-related illnesses. Nagsisimula agad yan sa heat cramps. Mildest form ito po pwedeng muscle spasms lang ang nararanasan matapos ang pagpapawis under high heat. Next, heat exhaustion. Mas malala sa heat cramps na nagdudulot po ng fluid and electrolyte loss. Nangyayari yan kapag sobrang init ng working condition at hindi na-replace ang fluids and electrolytes. Kapag ka magpapatuloy po pwede ang mauwi sa heat stroke na sinasabing most severe form of heat-related illnesses. Nangyayari yan kapag ka hindi na nakakayanan ng ating katawan na i-regulate ang temperatura dahil sa sobrang init. Life-threatening ito at kinakailangan ng atensyong medikal. Kapag ka ganyan, dalhin ang pasyente sa malamig na lugar, tumawag ng tulong, bawasan ng damit ang pasyente kung maaari, lagyan din po ng yelo, kilikili at singit at painumin ng tubig kung kaya ng pasyente. Dalhin agad sa ospital upang ma-stabilize. At ayun na nga, almost 1 minute na to. I hope you're all 1 minute wiser. Pakipasuan kung may natutunan. See you tomorrow. Ingat.